Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay isang tunay na pambihirang yugto. Sa isang bansa sa Timog Amerika, may isang dalagang pulis na tumatanggap ng buwanang sahot na katumbas lamang ng 80,000 yen. Kasabay nito, nagtatrabaho rin siya bilang part-timer sa isang hair salon. Ang pangalan niya ay Luisa. Upang matustusan ang pagpapagamot ng kanyang ina at bayaran ang mga utang ng pamilya, nagtrabaho siya araw at gabi, ngunit tila walang kinabukasang naghihintay sa kanya. Isang araw, parang itinakdang tadhana, isang lalaking Pilipino ang dumating sa kanyang buhay. Isang buwan lamang silang nakakilala, ngunit ang maikling panahong iyon ay tuluyang nagpabago sa buhay ni Luisa. Sa kabilangang matinding pagtutol ng kanyang nga magulang, walang pag-aalinlangan siyang naglakbay patungo sa kabilang panig ng mundo, sa Pilipinas. Ang mga karanasang nahintay sa kanya ron ay higit pa sa kanyang inaakala, at makalipas ang ilang taon, ano kaya ang dahilan ng pagluhan ng kanyang magulang pagdating nila sa airport sa Pilipinas? Simulan na natin ang nakaantik na kwentong ito. Ang pangalan ko ay Luisa. Ipinanganak at lumaki ako sa Buenos Aires, Argentina. Sa edad na 22, natupad ko ang aking pangarap na maging isang pulis. 3 taon akong nag-aral ng walang humpay. Hindi ko may paliwanag ang saya ng aking mga magulang nang pumasa ako sa pagsusulit. Tinapik ako sa balikat ng aking ama at sinabing ipinagmamalaki niya ako. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahang iyon. Nang matanggap ko ang aking unang sahot, nagulat ako. Katumbas lamang ito ngang 80,000 yen. Hindi ako makapaniwalang iyon lang ang buwan ng sahot ng isang lingkod bayan. Ganito rin ang sitwasyon ng lahat ng kasamahan ko sa presinto, walang nagrereklamo. Para sa lahat, normal na ito. Nakpasya akong makpulis para sa aking ina. Nakasakit siya ng malubha nung taong grumaduate akong high school. Isang komplikasyon ng diabetes ang dahilan ng kanyang pagka-ospital at napakalaking gastos. Dahil hindi maayos ang sistema ng kalusugan sa aming bansa, kinailangan naming mangutang sa mga kamag-anak at nang hindi pa rin sapat, lumapit kami sa mga loan shark. Ang aking ama ay may maliit na grocery store, ngunit paiba-iba ang takbo ng negosyo. Pabago-bago ang ekonomiya ng Argentina. Ang bilihin na 1,000 piso kahapon ay 1,500 piso na ngayon. Kaya naman kapag nakasahot ang mga tao, ipinambibili agad nila ito nga gamit dahil patuloy na bumababa ang halagang pera. Hindi sapat ang pagiging pulis para mabuhay, kaya sa gabi, nagtatrabaho ako sa isang hair salon sa aming lugar, mga simpleng gawain tulad ng pagshampo at pagpapatuyong buhok. Mabait ang may-ari ng salon. Alam niya ang aking sitwasyon kaya binibigyan niya akong mas maraming oras hanggat maari. May mga araw na mula 9 mula umaga hanggang 3 ngulangam hapon ang duty ko sa presinto. Pagkatapos ay tatakbo ako sa salon para magtrabaho hanggang 10 ngulang gabi. Pag-uwi ko, lampas ng hating gabi, maliligo, matutulog, at pagdating ng 4 ng umaga, gising na ulit para pumasok sa presinto. Ganito ang buhay ko sa loob ng mahigit 1 taon. Kinainggitan akong nga kaibigan ko dahil lingkod bayan daw ako pero hindi ako makatawa. Anong klaseng lingkod bayan to? Naisip ko. Kahit nakasuot ako ang unipormeng pulis at nagpapatrolya, hindi ko makita ang aking kinabukasan. Ang nasa isip ko lang, 10 taon mula ngayon, ganito pa rin ako, kumikita ng katumbas ng 80,000 yen at nagtatrabaho sa isang hair salon. Isang araw, sinabi sa akin ng isang senyor sa presinto, "Luisa, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Mabuhay ka na lang ng simple, wala namang magbabago." Nang marinig ko iyon, halos sumabog ang dibdib ko. 15 taon na siyang pulis, pero halos pareho lang ang sahod namin, halos walang promotion. Nang gabing iyon, habang pauwi ako sa bus mula sa salon, umiyak ako. Tumingin ako sa labas ng bintana para walang makapansin sa pagtulo ng aking maluha. Hindi ko kailangan ng karangalan. Gusto ko lang ng isang ordinaryong buhay na walang utang. Gusto kong hindi na mag-alala sa buwan ng upa at makapamili sa supermarket ng hindi tinitingnan ang presyo. Iyon lang ang hiling ko. Pinilit kong huwag ipakita sa mga magulang ko ang aking paghihirap. Kailangan pa rin ng gamot ni inay
at pagod na si Itay sa pagpapatakbo ng tindahan. Naisip ko kung bibigay ako, tapos na ang pamilya namin, kaya ngumiti ako. Sa bahay, pinipilit kong maging masaya, ngunit sa tuwing tumitingin ako sa salamin hindi ko na makilala ang sarili ko. Ang muhang isang 23 taong gulang ay muhang pagod na parang 30 anyos na. Nagsisimula na ang makulubot sa paligid ng aking mga mata at marami na ring nalalagas na buhok sa akin. Ang makaibigan ko ay mas masayahin at maganda kaysa sa akin. Pakiramdam ko, naiwanan ako. Gabi-gabi akong nagdarasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang pakakataon. Isang pakakataon na makatakas sa impyernong ito. Nagsikap naman ako. Hindi ako nagpabaya. Bakit ganito kahirap ang buhay ko? May nagawa ba akong masama? Walang sagot na dumating. Ngunit malapit na palang dinggin ang aking panalangin sa paraang hindi ko inaasahan. Mangyayari ito pakalipas ng isang linggo. Biyernes ng gabi noon. Paglabas ko mula sa trabaho sa hair salon, lampas ng 11:00. Kailangan ko pang maglakad ng 10 minuto papunta sa sakayan ng bus. Tahimik ang kalye. May mga lasing na dumadaan paminsan-minsan at may naririnig akong tahol ng aso sa malayo. Pagod na pagod ako at halos hindi na makalakad. Tila nang hihina ang aking mga binti. Maghapon akong nakatayo sa presinto at maghapon ding nakatayo sa salon. Putpot na ang takong ng sapatos ko at umugong sa bawat hakbang. Natatanaw ko na ang sakayan. Malapit na ako. Bigla may narinig akong kalampak sa itaas ko. Pagtingala ko, isang lumang bakal na signboard ang umugoy. Tila natanggal ang tornilyo at malakas na hinahampas ng hangin. Naramdaman ko ang panganib. Kailangan kong umiwas, ngunit hindi sumunod ang katawan ko. Pagod ako at mabagal ang reaksyon ko. Lalo pang tumagilid ang signboard at ako'y nakatayo lang doon tulala. Sa sandaling iyon, may humila ng malakas sa braso ko. Napasubsob ako sa gilid at kasunod nito'y isang malakas na kalabo. Bumagsak ang signboard, eksakto sa kinatatayuan ko. Kung hindi ako nakaiwas, malubha ang tatamuhin ko. "Are you okay?" tanong ng isang lalaki sa Ingles. Nakakaintindi ako ng Espanyol at Ingles, kaya sumagot ako sa Ingles. "Thank you. Kung wala ka, napahamak na sana ako." Magaling mag-Ingles ang lalaki. "That's good to hear. You must have been very scared." Nun ko lang siya natitigan ng maayos. Isang taga-silangan, mukhang Pilipino o Insik. Katamtaman ang tangkat at nakasalamin. May backpack siya, kaya mukha siyang turista. Mga 27 o 28 anyos siguro. "My name is Miguel Reyes. I'm from the Philippines." Inilahad niya ang kanyang kamay. Inabot ko rin ang sa akin. "Luisa, taga rito ako. Maraming salamat talaga. Sakto namang dumating ang bus. Kailangan kong sumakay doon. Ito na ang bus ko." Sabi ko. Sumakay din si Miguel. Pauwi na rin ako sa tinutuluyan ko. "Puwede bang sumabay?" Sabay kaming sumakay. Habang naghihintay kami, nagsimula kaming mag-usap. "Unang beses mo ba sa Buenos Aires?" tanong ko. Tumango si Miguel. "O, kararating ko lang ngayon. Plano kong maglakbay sa Timog Amerika sa loob ng isang buwan at ito ang una kong siyudad." "Isang buwan?" Nagulat ako. "Ang haba naman ng bakasyon mo." Nung gumiti si Miguel, binigyan akong kumpanyang refresh vacation. Kaya naisip kong libutin ang Timog Amerika na matagal ko nang gustong puntahan. Naramdaman ko ang inggit. Isang buwang bakasyon, napakabuting kumpanya. Dumating ang bus at sumakay kami. Maluwag sa loop, magkatabi kami sa likurang upuan. Tumingin si Miguel sa labas. "Ang dami pa ring tao kahit gabi na." Sumagot ako. "Marami kasing nagtatrabaho pa sa ganitong oras." Tulad ko. "Ano po ang trabaho ninyo, Miss Luisa?" tanong ni Miguel. "Pulis ako." Nagulat siya. "Talaga? Bakit mag-isa kang sumasakay ng bus sa ganitong oras?" Nag-alinlangan ako saglit. Pero ewan ko, gusto kong maging tapat kay Miguel. Hindi siya patang sahod ng pulis, kaya nagtatrabaho rin ako sa isang hair salon. Katatapos lang ng trabaho ko ron,
Naging seryoso ang mukha ni Miguel, mahirap po pala, hindi siya naawa, kundi tila taos pusong sinusubukang umintindi. Ngumiti ako ng pilit, sanay na ako. Mahigit 1 taon na akong ganito, nagpatuloy kami sa pag-usap. Nagtanong si Miguel ng nga lugar na magandang pasyalan at sinabi ko ang nga alam ko. Seryoso siyang nakikinig at naknonot pa sa kanyang cellphone. Sana ikaw na lang ang guide ko, sabi niya nang nakangiti. Sa bus, natural kaming nakwentuhan. Ikinuwento niya ang tungkol sa Pilipinas at ikinuwento ko naman ang realidad na Argentina. Gumaan ang loop ko para kaming matagal ng makaibigan. 3 hintuan na lang bago ang bababaan ko. Nahanda na akong tumayo. Saan po ang bahay ninyo? Tanong ni Miguel. 3 hintuan pa mula rito, sagot ko. Biglang sinabi ni Miguel, gusto ko sanang magyayang kape, kung okay lang, bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Tiningnan ko ang relo ko. Malapit ng maghating gabi, pero ayaw kong tumanggi. Sige, pero wala nang masyadong bukas na coffee shop sa ganitong oras. May alam ka bang lugar? Tanong niya. Naisip ako. Kung bababa tayo 3 hintuan bago sa akin, may maliit na coffee shop doon na bukas hanggang madaling araw. Sige, doon tayo bumaba, sabi ni Miguel. Nagulat ako. Pro, nasaan ang tinutuluyan mo? Sabi mo sasakay kang bus na ito. Ngumiti si Miguel. Ang tutuluyan ko ay 10 hintuan pa mula rito. Pro okay lang, hindi ba't salungat na iyon? Masyadong malayo, nag-alala kong sabi. Miling si Miguel. Okay lang, gusto kitang makausap, pwede naman akong magtaksi pauwi. Naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Bumaba siya 3 hintuan bago ang dapat niyang babaan para lang makasama ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sigurado ka? Tanong ko ulit. O, sigurado ako. Puno NG, kumpiyansang sagot niya. Bumaba kami sa hintuan. Malamig ang hangin. Habang naglalakad kami papunta sa coffee shop, sinulyapan ko si Miguel. Sino kaya siya? 1 oras pa lang kaming makakilala pero bakit ganito kagaan ang loop ko sa kanya? At bakit handa siyang lumayo sa kanyang destinasyon para lang makasama ako? Dumating kami sa coffee shop. Halos walang tao. Umupo kami sa isang sulok. Nag-order akong cappuccino at siya na may cafe latte. Kumusta ang Argentina para sayo? Nauna kong tanong. Nag-isip si Miguel. To be honest, medyo nakakatakot. Mababait ang mga tao, pero narinig kong hindi gaanong ligtas. Kaya kinakabahan ako habang naglalakad. Ngumiti ako ng pilit. Tama ka, pulis ako, pero sa totoo lang, hindi maganda ang seguridad dito, lalo na sa gabi, kailangan mong mag-ingat. Tumango si Miguel. Kaya bakit ka mag-isyang naglalakad? Delikado, di ba? Ipinaliwanag ko ng mas detalyado ang sitwasyon ko. Ang malaking utang dahil sa pagpapagamot ni inay, ang sahot na katumbas lang ng 80,000 yen. Tahimik na nakinig si Miguel. Hindi niya ako pinutol. Tango lang siya ng tango. Kumusta naman sa Pilipinas? Tanong ko. Nag-alinlangan siya. Hindi rin perpekto ang Pilipinas. Mahigpit ang competition at stressful din. Pero mas stable ang sistema. Ang sahod ay laging on time at ang gasto sa ospital halos sagot NG insurance. Napatigil ako sa sinabi niya. Kakaiba para sa akin ang sahod na on time. Minsan, delayed ng 1 o 2 buwan ang sahod namin dahil daw sa kakulangan ng budget ng gobyerno. At ang gastos sa ospital na sagot ng insurance ay parang isang panaginip. Nag-usap kami hanggang 2:00 madaling araw. Isa raw siyang IT professional, isang ordinaryong empleyado. Naglakbay siya sa Timog Amerika para pag-isipan muli ang kanyang buhay. May oras ka ba bukas? Tanong ni Miguel. Hindi ko kasi kabisado ang Buenos Aires. Gusto sana kitang kunin bilang guide. Siyempre, babayaran kita, nag-alinlangan ako. Sabado bukas, walang pasok sa presinto, pero may trabaho ako sa salon. Ngunit ewan ko, ayaw kong tumanggi. Komportable akong kausap si Miguel. Seryoso siyang nakikinig at hindi ako kinakaawaan. Sinusubukan niya lang akong intindihin. Sige, makita tayo bukas, 10:00 umaga, sagot ko. Habang pauwi, kakaiba ang pakiramdam ko. Masaya na kinakabahan.
Bakit ganito ang epekto sa akin ng isang taong ngayon ko lang nakilala? Pinilik ko ang ulo ko. Babalik din siya sa Pilipinas pagkatapos ng isang buwan. Huwag kang umasa, sabi ko sa sarili ko. Kinabukasan, mas maaga akong nagising. Naligo at hinalungkat ang aparador ko. Wala akong may suot na maayos. Uniformeng pulis o lumang t-shirt na gamit sa salon lang ang mayroon ako. Sa huli, pinili ko ang pinakamaganda kong maong at isang puting t-shirt. Nagtitimpla ngang kape si inay sa kusina. Luisa, may lakat ka? Tanong niya. Makikipakita sa kaibigan? Nagsinungaling ako. Tiyak na mag-aalala siya kung sasabihin kong isang lalaking Pilipino ang katakpo ko. Ang takpuan namin ay sa isang plaza sa sentro ng siyudad. 10 minuto akong mas maaga. Nandun na si Miguel. May dala siyang 2 tasangang kape. Baka hindi ka pa nag-almusal, sabi niya nang nakangiti. Natouch ako. Ngayon lang ako nakakilalang ganito ka-thoughtful. Salamat. Makano? Aabutin ko sana ang wallet ko nang iwinasiwas niya ang kamay. Huwag na, bayad na to para sa pagiging guide ko. Nahiyaman, tinanggap ko. Pumunta kami sa isang sikat na tourist spot, ang La Bocha, at tiningnan ang makukulay na gusali. Kumuhang maraming litrato si Miguel. Niyaya niya rin akong magpakuha at ilang beses kaming nag-selfie. Sa malitrato, matagal na panahon bago ko ulit nakitang ganoon kasaya ang mukha ko. Isa ang La Bocha sa pinakasikat na lugar sa Buenos Aires. Puno ngang makukulay na bahay ang Caminito Street. May mga nagsasayawng tango. Tuwang-tuwa si Miguel habang kumukuhang litrato. Napakagandang lugar, sabi niya. Ngumiti ako, lahat ng turista, yan ang sinasabi. Pero ang manakatira rito, mahirap ang buhay, maganda lang tingnan sa labas. Tumingin si Miguel sa akin. Lagi kang praktikal mag-isip, ano? Nakibit balikat ako. Dahil iyon ang realidad. Ang mga kuwentong parang panaginip ay para lang sa mga turista. Nang tanghalian, nahanap si Miguel ng restaurant, isang steakhouse na sikat sa asado. Hindi ito mamahalin, pero malinis at paborito ng mga lokal. Masarap ang asado nila rito. Subukan mo, rekomendasyon ko. Tiningnan ni Miguel ang menu. Umorder kang kahit anong gusto mo. Luisa, sagot ko, tumanggi ako. Hindi, ako ang magbabayad. Nasa bansa ko tayo. Hindi na siya nagpumilit. Sige, atin na lang tayo. Gumaan ang loob ko. Nirespeto niya ang pride ko. Nag-order kami ng asado. Amoy na amoy ang sarap ng iniho na karne. Isang subo pa lang, napahanga na si Miguel. Napakasarap. Nang magbabayad na kami, eksaktong kalahati ang binayaran niya. Hindi siya nagtangkang magbayad ng mas malaki. Nagtaka ako, bakit gusto mong hati talaga tayo? Tanong ko. Seryoso siyang sumagot. Ayokong may langka. Alam kong mataas ang pride mo. Kung ako ang magbabayad ng lahat, baka isipin mong may utang na loob ka sa akin. Nagulat ako. Isang araw pa lang niya akong kilala pero ganito na niya ako kabasa. Totoo iyon, mataas ang pride ko. Mahirap ako, pero ayokong maging pulubi. Naintindihan iyon ni Miguel. Pagkatapos, pumunta kami sa isang bookstore dahil mahilig daw si Miguel sa mga libro. Nakahanap siyang Spanish version ng isang akdang Pilipinong manunulat. Wow, may mga libro pala mula sa Pilipinas dito. Sabi niya, kinuha ko rin ang libro. Mahilig ka sa panitikan. O, sikat na rin ang mga manunulat na Pilipino sa buong mundo ngayon, may pagmamalaki niyang sabi. Nagustuhan ko ang libro, pero nang makita ko ang presyo, sumuko ako. Masyadong mahal. Tila napansin ito ni Miguel. Gusto mo, iregalo ko sa'yo, umiling ako. Huwag na, okay lang. Ngunit pagpunta namin sa cashier, kinuha niya ang libro. Pinigilan ko siya, pero nabayaran na niya. Regalo ko sa'yo. Para kapag binasa mo, maalala mo ang Pilipinas. Wala akong masabi kundi salamat. Kinagabihan, naupo kami sa isang cafe. Maingat na nagtanong si Miguel, gusto mo bang umalis na Argentina? Tumingin ako sa kanya at sumagot ng tapat. Oo, araw-araw ko itong iniisip. Pero saan naman ako pupunta? Wala akong pera o visa. Tumango si Miguel. Kung makakaroon ka ng pagkakataon, saan mo gustong pumunta? Nag-isip ako.
sa isang ligtas na lugar. Isang lugar kung saan hindi ako matatakot maglakad mag-isa sa gabi. Isang lugar kung saan on time ang sahod at hindi ko kailangang problemahin ang gasto sa ospital. Ganyan ang Pilipinas, sabi ni Miguel. Hindi perpekto pero at least garantisado ang basic na seguridad. Pwedeng maglakad ang isang babae mag-isa papuntang convenience store kahit 12:00 kamahating gabi. Hindi ako makapaniwala. Talaga, tumango siya. Sa ikalawang araw, makasama ulit kami. Napansin kong tuwing magbibigay ngang tip si Miguel, palagi siyang humihingi ngang resibo. Kapag sumasakay ngang taxi, tinitignan niya ang metro. Bakit ka ganyan kametikuloso? Tanong ko. Sa Pilipinas, normal yan. Ang pagiging eksakto sa bayarin ay pagpapakita ngang respeto sa isa't isa, sagot niya. Tumimo sa isip ko iyon. Dito, normal ang pagiging bahala na. Kahit mali ang sukli, hinahayaan na lang at hindi nagbibigay ng resibo. Pero si Miguel, eksakto sa lahat ng bagay. Sa ikatlong araw, dinala ko si Miguel sa paborito kong lugar. Isang maliit na parke sa tabi nga ilog. Tahimik at walang masyadong tao. Naupo kami sa isang bench at pinanot ang ilog. Ano ang pangarap mo, Luisa? Tanong niya. Ngumiti ako ng mapait. Pangarap? Anong silbi niyan kung hindi rin naman matutupad? Seryosong sinabi ni Miguel, kahit na dapat may pangarap ka. Iyon ang nagbibigay sa atin ngang dahilan para mabuhay, nag-isip ako. Ang mabuhay ng normal. Walang utang at masaya kasama ang pamilya. Iyon ang pangarap ko. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Matutupad yan. Gusto kong maniwala, pero alam kong babalik siya sa Pilipinas. Baka hindi na kami makita. Nalungkot ako, pero hindi ko sinabi. Gusto kong i-enjoy ang sandaling iyon. Gabi ng ikatlong araw, naglakad kami sa siyudad, walang masyadong nagsasalita, tila pareho kaming may gustong sabihin pero hindi masabi. Ihahatid na kita sa tinutuluyan mo, sabi ko. Tumanggi siya, pero nakpumilit ako. Gusto ko siyang makasama ng mas matagal. Ang tinutuluyan niya ay nasa lumang bahaging siyudad. Maraming turista sa umaga, pero tahimik sa gabi. Pumasok kami sa isang makitit na eskinita. Kumukurap-kurap ang ilaw sa poste. Bigla, may tatlong lalaki sa harapan namin. Mukhang mga 20 anyos at lasing. Lumapit ang isa. Hoy, kung gusto niyong dumaan dito, magbayad kayo. Kinabahan ako. Natutunan ko ito sa training, pero nakakatakot pa rin sa totoong buhay. Itinulak ako ni Miguel sa likuran niya. Magkano? Mahinahong tanong niya. 50,000 piso para sa inyong dalawa, sabing lalaki. Napakalaking halaga. Isang linggong gastusin na namin iyon. Kinuha ni Miguel ang kanyang wallet. 10,000 piso lang ang dala ko. Naktawanan ang mga lalaki. Kung ganon, ibigay niyo ang bag at cellphone ng babae. Nanlamig ako. Nasa bag ko ang police ID ko at mahalaga sa akin ang cellphone ko. Humarap si Miguel. Hindi pwede. May diin ang boses niya. Lumapit ang mga lalaki. Ano? Ang tapang mo ah. Pulis ang kasama ko. Mariing sabi ni Miguel. Ang ginagawa ninyo ay robbery. 10 minuto lang mula rito ang presinto. Kapag tumawag ako ngayon, tapos kayo, nagulat ako. Paano niya nagagawang maging kalmado? Naguguluhan din ang malalaki. Pulis? Tanong ng isa. Sinabi sa akin ni Miguel, Luisa, ipakita mo ang ID mo. Nanginginig kong kinuha ang police ID ko. Nang makita ito ng lalaki, umatras sila. Tska, pulis pala. Nakmura sila at umalis. Noon lang ako nang hina. Inalalayan ako ni Miguel. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako, pero umiyak ako dahil sa takot at dahil na-touch ako sa pagprotekta niya sa akin. Salamat. Kung wala ka, napahama na sana ako. Niyakap ako ni Miguel. Okay na, tapos na. Umiyak ako sa dibdib niya. Tila lahat na stress at takot na naipon ko ay lumabas. Nang kumalma ako, naglakad ulit kami sa mas maliwanag na daan. Pagdating sa tapat ng tinutuluyan niya, naglakas loob ako. Miguel, tawag ko. Bakit? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Gusto kita.
Mahal na yata kita. Nanlaki ang magamata ni Miguel. Alam kong nakakatawa. 3 araw pa lang tayong makakilala. Pero sigurado ako, ngayon lang ako nakakilala ng tulad mo, inintindi mo ako, nirespeto at pinrotektahan, hinawakan ni Miguel ang makamay ko, mahal din kita, Luisa, seryoso niyang sabi, mula pa nung una kitang makita. Nagustuhan ko ang katatagan at katapatan mo, nahalikan kami ng gabing iyon, sa gitna ng eskinita, tila huminto ang mundo, ganito pala ang pakiramdam ng maging masaya. Ikakansela ko ang lahat ng lakad ko, sabi ni Miguel. Mananatili ako rito sa Buenos Aires ng 1 buwan para makasama ka. Nagulat ako. Pero hindi mo ba gustong puntahan ang ibang bansa? Mas mahalaga ka, Luisa, mariin niyang sabi. Mas pipilin kita kaysa sa paglalakbay. Umiyak na naman ako pero dahil sa saya. Ang sumunod na buwan ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Tinoto ni Miguel ang sinabi niya. Halos araw-araw kaming makasama. Naghihintay siya sa isang cafe malapit sa salon kapag may trabaho ako. Minsan, nakikita ko siya mula sa salamin ng salon, nagbabasa habang naghihintay. Ang init sa pakiramdam. Luisa, napakagaling mong tao, sabi niya isang araw. Sa kabila ng hirap, hindi ka sumusuko. Umiling ako, hindi ako magaling. Wala lang akong pagpipilian. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi. Ang mabuhay ng tapat sa mahirap na sitwasyon ay isang napakahirap na bagay. Dapat mong ipakmalaki ang sarili mo. Ang mga salita niya ang nahilom sa akin. 1 buwan ang lumipas. Seryosong sinabi ni Miguel, Luisa, may gusto akong sabihin. Nasa cafe kami kung saan kami unang nag-usap. Kinabahan ako. Baka makikipag-iwalay na siya. Gusto mo bang sumama sa akin sa Pilipinas? Tanong niya. Natulala ako. Ano? Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Magpakasal tayo, sumama ka sa akin sa Pilipinas at magsimula tayong bagong buhay. Hindi ako makapagsalita, masyadong biglaan, pero pulis ako. May trabaho ako, may buhay ako rito. Alam ko, sabi niya. Hindi ito madaling desisyon, kaya bibigyan kita ng panahon, maghihintay ako, gaano man katagal. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Umikot sa isip ko ang alok niya. Ang pagpunta sa Pilipinas ay nangangahulugang iwan ko ang lahat. Pero ang pananatili rito ay nangangahulugang habang buhay akong maghihirap. Pagkaraan ng 1 linggo, bumalik si Miguel sa Pilipinas. Umiyak ako sa airport. Hihintayin mo ako, di ba? Tanong ko. O naman, hindi magbabago ang nararamdaman ko, sagot niya. Pakalis niya, naramdaman ko ang lungkot. Ngunit araw-araw siyang tumatawag at nagte-text. Pagkalipas ng 2 buwan, nagpasya ako. Walang magbabago kung mananatili ako rito. Tinawagan ko siya. Miguel, pupunta ako ng Pilipinas. Talaga? Totoo ba yan? Masayang sabi niya. Oh, kung tutuparin mo ang pangako mo, ako na ang bahala sa lahat. Maganda ka lang visa mo, sabi niya. Ang pinakamahirap ay ang sabihin ito sa mga magulang ko. Isang gabi, kinausap ko sila. Inay, Itay, may sasabihin po ako. Pupunta po akong Pilipinas. Magpapakasal po ako sa isang lalaking Pilipino. Natahimik sila. Ano, sabi ni Itay. Namutla si Inay. Ipinaliwanag ko ang lahat. Hindi pwede, maring sabi ni Itay. Sasama ka sa isang lalaking ilang buwan mo palang kilala? Nasisiraan ka na ba? Umiyak si Inay. Luisa, anak, gumising ka. Paano mo nasisigurong mabuti siyang tao? Inaasahan ko na ang reaksyon nila, pero masakit pa rin. Mabuting tao po si Miguel. Mahal niya ako. Sumigaw si Itay. Pag-ibig? Anong pag-ibig ang mabubuo sa loob ng ilang buwan? Niloloko ka lang niyan? Hindi po ako niloloko, Itay. Seryoso po si Miguel, pero hindi sila nakinig. Hinding-hindi ako papayak. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Miguel at ikinuwento ang lahat. Matindi ang pagtutol nila. Anong gagawin natin? Babalik ako diyan, mahinahong sabi ni Miguel. Kakausapin ko sila. Talaga, pero mahal ang pamasahe. Ngumiti siya. Kahit ano, gagawin ko para sayo. Ipapakita ko sa kanilang seryoso ako.
Pakaraan ng isang linggo, bumalik si Miguel. Umiyak ako nang salubungin ko siya sa airport. Pumunta siya sa bahay namin ng gabing iyon. Magalang siyang nakpakilala. Magandang gabi po. Ako po si Miguel Reyes. Mahal ko po si Luisa. Malamig ang tugon ni Itay. Ikaw pala ang lalaking gustong kumuha sa anak namin. Yumuko si Miguel. Opo, pasensya na po. Pero mahal ko po talaga si Luisa at handa ko siyang panagutan habang buhay. Panagutan? Paano? Tanong ni Itay. Inilabas ni Miguel ang mga dokumento. Isa po akong IT professional. Ito po ang Certificate of Employment at bank statement ko. Handa po ako para mabuhay si Luisa ng maayos sa Pilipinas. Nagulat si Inay sa mga dokumento. Ito ba ang isang buwang sahot mo? Tumango si Miguel. Opo, karaniwan lang po yan sa Pilipinas. Pero duda pa rin si Itay. Hindi ito tungkol sa pera. Paano kung malungkot at mahirap ang anak namin sa isang banyagang lugar? Seryosong sumagot si Miguel. Hinding-hindi ko po siya pababayaan. Handa na rin po ang pamilya ko na tanggapin siya. Ang pag-usap ay tumagal hanggang gabi. Sa loob ng isang linggo, araw-araw pumunta si Miguel sa bahay. Tinulungan niya si Inay magugas ng plato at si Itay sa tindahan. Unti-unting lumambot ang puso nila. Pakaraan ng isang linggo, pumayag na sila. Pero may kondisyon, sabi ni Itay. Pagkatapos ng isang taon, imbitahan mo kami sa Pilipinas. Gusto naming makita kung maayos ka ba talaga. Niyakap ko sila. Opo, pangako. 2 buwan ang lumipas. Nakuha ko ang visa ko. Nakpaalam ako sa presinto at sa salon. Sa airport, umiyak kami ng mga magulang ko. Pag-akyat ko sa eroplano, hindi na ako lumingon. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Isang bagong simula. Tumango ako. O, ang simula natin. Pagdating sa Pilipinas, kinabahan ako. Sinalubong kami sa airport ng pamilya ni Miguel. Niyakap akong kanyang ina. Welcome, iha. Ang ganda-ganda naman ng magiging manugang namin. Ang bahay nila ay isang magandang apartment sa Makati. Mas maganda kaysa sa tinitirhan namin. Pagkaraan ng isang linggo, ikinasal kami. Isang simpleng seremonya. Pagkatapos ngang kasal, sinimulan kong mag-aral ng Tagalog. Mahirap sa una. Ngunit naranasan ko ang mga kamanghamanghang bagay. Isang araw, naiwan ko ang wallet ko sa isang cafe sa mall. Nang balikan ko, itinago itong staff. Akala po namin babalikan ninyo, maam, sabi niya. Sa Argentina, tiyak na hindi na iyon may babalik. Isang gabi, kailangan kong pumunta sa 7,11. Gabi na at nagtatrabaho pa si Miguel. Natakot ako, pero paglabas ko, maliwanag ang kalsada at maraming tao. Habang pauwi, naluha ako. Ito ang seguridad. Ito ang buhay na pinapangarap ko. Pagkalipas ngang isang taon, inimbita namin ang mga magulang ko. Si Miguel ang gumastos sa lahat. Pagdating nila sa airport, umiyak si Inay nang makita ako. Luisa, anak, tumaba ka. Mukhang inaalagaan ka ng mabuti. Namangha si Itay sa Pilipinas. Napakalinis dito. Walang kahit isang basura sa kalsada. Ipinakmalaki ko ang bansang pinili ko. Isang gabi, naiwan ni Inay ang bag niya sa restoran. Nang balikan namin, nandun pa rin ito. Anak, bakit ganito ang matao rito? Tanong niya. Ganito po talaga sa Pilipinas, sagot ko. Sinabi ni Itay kay Miguel, Miguel, kahanga-hanga ang bansang ito, ibang-iba sa amin. Dinala ko sila sa Bonifacio Global City, Begeche. Kahit lampas 11:00 ng gabi, maliwanag at matao pa rin, nagulat si Inay nang makita ang mga babaeng mag-isang naglalakad. Ligtas po rito kahit gabi, paliwanag ko. May luhang namuo sa mata ni Itay. Luisa, tawag niya. Ang makita kang nabubuhay ng walang takot dito ay sapat na para sa akin. Tama ang naging desisyon mo, humagulgol ako. Niyakap kami ni Inay. Isang linggo silang nanatili. Namangha sila sa murang gastos sa ospital dahil sa health insurance. Sa atin, 10 beses pa niyan ang babayaran, sabi ni Itay. Bago sila umuwi, sinabi ni Inay, anak, maging masaya ka. Ito na ang tahanan mo. Ngayong, sigurado na ako.
Ang pagpunta sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Sa aming ikalawang anibersaryo, isang katrabaho ni Miguel na taga isang radio station ang narinig ang kwento namin at inalok akong interview. Pumayag ako. Pagkatapos ng broadcast, naging mainit ang pagtanggap ng mga tao at isang linggo pagkatapos, nakatanggap akong email. Mula ito sa isang BPO company na nahahanap ng Spanish interpreter at translator. Narinig po namin ang interview ninyo sa radyo. Interesado po ba kayong mag-apply? Hindi ako makapaniwala. Kumuha akong interview at makalipas ang isang linggo, natanggap ako. Nang matanggap ko ang unang sahod ko, naiya ako. Mas malaki pa ito sa kinita ko sa loob ng 3 taon sa Argentina. Agad akong nakpadala sa mga magulang ko. Inay, Itay, gamitin niyo po ito para lumipat sa mas magandang bahay. Umiyak si inay sa telepono. Anak, sayo ba lahat to? Opo, inay, pinagirapan ko po ito. Buwang pagmamalaki kong sagot. Pagkalipas ngang 1 taon, naibili ko silang bagong bahay sa isang magandang lugar sa Argentina. Nabayaran ko lahat ng utang namin. Si Itay na ang nagsabi sa telepono, Luisa, ikaw ang nagligtas sa pamilya natin. Naging sikat sila sa kanilang lugar bilang ang mag-asawang may manugang na Pilipino. Sa kumpanya, patuloy akong na-promote. Pagkaraan ng 2 taon, naging team leader akong South American Division. May mas staff na ako sa ilalim ko. Isang araw, isang aplikante mula sa Argentina ang nagsabi sa akin, Senyor, hinahangaan po kita. Gusto ko pong maging tulad ninyo. Natouch ako, naging role model na pala ako. Ngayon, 30 na ako, 7 taon na sa Pilipinas. Parang isang panaginip. Ang dating kumikitang katumbas ng 80,000 yen ay isa ng team leader. May anak na rin kami. Isang magandang babae, si Sofia, na may Pilipinong pangalan na Tala. Pareho niyang natututunan ang Espanyol at Filipino. Minsan sinasabi ko sa kanya, nung bata si mama, mahirap ang buhay, pero hindi siya sumuko. Kaya masaya tayo ngayon. Mama, mahal mo ba ang Pilipinas? Tanong niya. Ngumiti ako. O anak, ang Pilipinas ang nagbigay ng pag-asa kay mama. Gawi-gawi pa rin akong naglalakad sa labas. Hindi ko kinakalimutan kung gaano kahalaga ang pakiramdam ng seguridad. Si Miguel ay hindi nagbago. Ang makilala ka ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, sabi niya. Ako rin. Iniligtas mo ang buhay ko, sagot ko. Minsan, binibisita namin ang Argentina. Kapag nakikita ko ang lugar kung saan kami unang nakita, napapaisip ako. Dito nagsimula ang lahat. Sabi ko, ngumiti si Miguel. Paano kaya kung hindi bumaksak ang signboard na iyon? Hinikpitan ko ang hawak sa kamay niya. Makikita pa rin tayo dahil iyon ang tadhana. Ang kwento ko ay parang isang himala, prototo. Ito ay kwento ngang isang pulis na taga-Argentina na nakahanap ngang bagong buhay sa Pilipinas. Hindi lang ito kwento ko. Ito ay kwento ng pagkakataong ibinigay sa akin ng Pilipinas at ng pagtitiwalang ibinigay sa akin ni Miguel. Sa lahat ng nakikinig, gusto kong sabihin, hindi natin mahuhulaan ang buhay. Ngunit kapag dumating ang pagkakataon, kung makakaroon ka ng lakas ng loob, maaring makbago ang lahat tulad ko. Ngayon, tunay akong masaya at pangangalagaan ko ang kaligayahang ito magpakailanman.